I think meron silang form na pinipilapan bago magkumpisal. Alam nyo ang record niya, noong 1962, ang nangumpisal sa kanya, 83,035 women. At ang mga lalaki nangumpisal sa kanya, 19,837 men. Ganun karami. Ang layo ng diferensya, nakipansin nyo? Ang mga babaeng nangungumpisal, 83,000. Ang lalaki nangumpisal, 19,000. It's either mababait talaga ang mga babae kaysa sa mga lalaki, or mas maraming kasalanan ang mga babae kaysa sa mga lalaki. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay each one according to his conduct." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated. Pag sinabi kong happy fiesta, pakisigaw, salamat sa Diyos. Happy fiesta! Salamat sa Diyos! Palakpakan natin si Lord. Siyempre, pag dahil fiesta, may handaan, no? Punta lang po kayo sa Jollibee after ng Mass natin, no? Doon sa harapan. Ha? Order lang kayo doon. 1 to sawa. Maraming, kung sa mga first time magsimba dito sa aming Diocesan Shrine, dahil nandito si Padre Pio, welcome po sa inyo. Kasi kapag tinitingnan ko po kayo, parang puro mga bagong, marami yung bagong mukha. Palakpakan natin sila sa sign of welcome. Welcome po. Pakisabi sa katabi, sabihan mo siya, pili ka ng katabi, may awa ang Diyos sa iyo. Sarap sabihin, no? Ako po ay vocation director. Ako po ang unang nag-i-screening ng mga pumapasok sa seminaryo. Kung si Padre Pio mag-a-apply ngayon sa seminaryo sa pamamagitan ni Father J, tatanggapin ko ba siya? Yung ibang kongregasyon kaya, tatanggapin din siya? Alam nyo, ang honest na sagot, most probably, hindi. Walang tatanggap na seminaryo or kumbento kay Padre Pio. Bakit? Tanong nyo, bakit? Kasi sakitin siya. Hindi tinatanggap sa seminaryo mga sakitin. Sa kumbento, mga sakitin. Kaya yung iba na bago sila tatanggapin, rini-require namin sila ng medical check-up at medical certificate. Siyempre, ang intention is, paano niya magagawa ang duties nila Father na napakahirap, napakadami, kung sakitin sila? Si Padre Pio, in fact, nung nag-apply siya sa mga Capuchin Franciscan nung siya, I think, 13 years old, na-deny siya. Na-deny siya dahil una, sakitin. Pangalawa, dahil sa dami niyang sakit, hindi siya makapag-aral ng mabuti. So yung level ng kanyang mga natutunan, konti pa lang sa kanyang edad. Kaya nung pinauwi siya, nagtiyagang mag-aral si Padre Pio. And I think nung siya 15 years old, tinanggap na siya
ng mga Capuchins. Pero nung tinanggap na siya, Jejen, sabi na nga ba lagi siyang nakahilata, nakaratay sa kama dahil sakitin pa rin talaga siya. In fact, pero kaya lang matyaga siya, masipag, na-ordain po siya na pare. I think 1910, nung siya ay na-ordain na pare. At pagka-ordain niya, Jejen, hindi man siya makaabot-abot sa kanilang priory sa San Giovanni Retondo. Bakit? Kailangan niya magpahinga sa bahay ulit dahil sa kanyang sakit. Napakasakitin po talaga niya. Pero nung naka-recover siya, lumakas-lakas siya, nakapagbiyahe na siya, I think after 6 years, nung 1916, yehey! Nakapasok na siya sa priory ng mga Capuchins. And from then on, hindi na siya malilipat. Hanggang siya'y papanaw until the end of his life, magi-stay na siya doon sa Capuchin Seminary na yon, a priory. Pero, kung titingnan ninyo, isa siya sa mga pinakasikat na santo ngayon. Tingnan nyo naman, nandito kayo. Pag sinabi nyo bang birthday ko, pupunta ba kayo? Hindi naman No? Kahit maghanda pa ako ng unlimited Jollibee dito, I'm sure di kayo pupunta. Father J lang yan Pero dahil si Padre Pio ay naririto, Jajan, wow! Ba't kayo pumupunta dito? Dahil nandito siya. Bakit pumupunta kayo sa Santo Tomas? Ka-traffic doon? Ay naku, yung kalsada na yun na papuntang San Pablo, kapag nakalampas ka ng kanto ni Padre Pio, maluwang na, no? Pero ka-traffic doon. Pero bakit willing kayong pumunta kahit malayo yun? Kasi si Padre Pio yan Anong nangyari? Bakit kahit nasakitin si Padre Pio, wow, eto tayo ngayon, binibigyan siya ng parangal. Bakit? Ang sagot ng Santo Papa, si Pope John Paul II, nung siya'y nag-homily sa canonization ni Padre Pio, sabi niya, the foundation of his life is the mercy of God. Pakiulit nga yun, go. The foundation of his life is the mercy of God. Yun pala yung secret. Yun po pala yung secret na kahit mahina ka, kahit sakitin ka, parang as if yung society, pababayaan ka na lang at itatapon ka na lang, kaya mo pa rin palang magawa ang pwede at dapat at iniatang sa iyo kung aasa ka sa awa ng Diyos. The foundation of his life is the very mercy of God. Doon lang siya umasa. Hindi sa lakas niya. Kasi kung sa lakas niya, di natin siya kilala. Kalayo-layo nung lugar niya. Walang milagrong magaganap sa pamamagitan niya kung hindi siya umasa sa awa ng Diyos. Kaya ano yung favorite advice ni Padre Pio sa iba? Ano po yung favorite advice niya? Pray, hope, and don't worry. Pakiulit nga yun, go. Pray, hope, and don't worry. Akala mo parang nung una, yun lang naman tama Pag nag-worry ka, as if may magagawa ka ba? Akala ko nung una, yun lang yung ibig sabihin nun. Na magwo-worry ka pa wala naman pupunta ng worry mo. Masosolve ba yung problem mo kung nagwo-worry ka? Hindi. Akala ko po yun lang yun. Because he believes in the psychology na worry ka dyan. Wala namang magaganap. Hindi pala. Kaya pala niya nasabi yung pray, hope,
And don't worry kasi, yung awa ng Diyos naririyan. Hindi tayo pababayaan ng awa at pagmamahal ng Diyos. Kaya huwag ka na mag-worry. Magtiwala ka lang. God will take care of you. Yun pala yun. The foundation of everything in Padre Pio is God's mercy. At nai-imbibe na maraming Pilipino po yan, no? Di ba? Naalala ko po yung mga lola ko, naririnig ko po sa kanila, kapag natambay sila sa bahay namin at napili nilang tambayan yung bahay namin para magchismisan, no? Naririnig ko yung mga chismoso at chismosa, yung mga marites sa paligid namin. Kapag sinabi nilang, "Uy, Mare, ang ganda ng bahay nyo." Ang sasabihin nila, "Mare, sa awa ng Diyos." "Uy, Mare, congrats! Graduate na yung mga anak mo. Ang galing mo naman, may abogado ka, may engineer ka." Anong sagot nila? Sa awa ng Diyos. "Uy, Mare, ang ganda ng kotse mo. Nalipad. Umaangat sa lupa. Pag traffic, pwedeng mag-overtake sa taas." Wow! Sabihin mo, dahil sa awa ng Diyos. Mga kabataan, nasasabi mo ba yun? Nasasabi mo ba yung kataga na yun? That I am who I am dahil sa awa ng Diyos? Mamaos-maos po ako. Ang taas-taas po ng presyon ko ngayon. Bakit? May isang game kami kanina dun. Grabe. Cardiac arrest talaga yung game. Dikit na dikit. Naglaban ng St. John Bosco Parish, Makati versus St. John Bosco Parish, Santa Rosa. Dikit ang game hanggang dulo. 4 seconds na lang, lamang pa yung kalaban ng dalawa. Ang Makati. Apa! Talaga namang pwede ka nang sumuko, pero sa tiyaga nila, bigla-bigla, sakto pagkabel, na-shoot pa, tabla, overtime. Pwede mong sabihin, ang galing nyo naman. Sana yung mga batang yun, pag sinabi, ang galing nyo naman, SJB Santa Rosa, tinalo nyo yung SJB Makati, sila ang defending champion. Ang yabang nila, pagsasabihin nila, nag-practice po kasi kami. Pero ang dapat na sagot, dahil sa awa ng Diyos. Everything is grace and everything comes from God. Kaya naman si Padre Pio, dahil yun ang kanyang motto, the mercy of God is what can sustain us all. Hala, may isang bagay siyang ginagawa na talagang kilalang kilala siya, na pari lang ang pwedeng gumawa. Ano po yung ginagawa niyang yon? Ay ang magpakumpisal. Kilala siya pa sa pagpapakumpisal. According to records, alam niyo po, nakapagpakumpisal siya ng 5 milyong tao. Wow! Talaga nagdadagsaan ang mga tao sa priory nila para mangumpisal sa kanya. 5 milyon. At according sa aking na-research, asan na yon? Nung siya'y nagpapakumpisal, wow! 15 hours siyang nagpapakumpisal every day. Nung tumanda siya ng konti, 10 hours siyang nagpapakumpisal. Nung siya'y 60 years old na, 8 hours siyang nagpapakumpisal. Nung 1962, I think meron silang form na pinipilapan bago magkumpisal. Alam nyo ang record niya, nung 1962, ang nangumpisal sa kanya, 83,035 women. At ang mga lalaki nangumpisal sa kanya, 19,837 men. Ganun karami. Ang layo ng diferensya, nakipansin nyo? Ang mga babaeng nangungumpisal, 83,000. Ang lalaki nangumpisal, 19,000. It's either mababait talaga ang mga babae kaysa sa mga lalaki, or mas maraming kasalanan ang mga babae kaysa sa mga lalaki. No po. Karami nang umpisal na babae kalayo. Pero tingin ko dahil po doon, tingin ko mas mababait talaga ang mga babae, no, kaysa sa mga lalaki.
Tingin ko mas maraming babae sa langit kaysa sa mga lalaki. Kaya tingin ko mas maraming FMA sisters sa langit kaysa sa mga Salesian priest, no? Mukhang mas mababait po sila. Alam niyo po ba na isa sa mga nangumpisal kay Padre Pio at pumila, ang pangalan niya ay John Paul II. Bumiyahe ng malayo si Carol Wojtyła para mangumpisal kay Padre Pio. At ang daming controversies kay Padre Pio. Ang tagal na hindi naniniwala sa holiness ni Padre Pio. Ilang taon yon na iniimbestiga siya ng Vatican kung totoo ba yung mga sugat niya o baka imbento lang niya o baka kumuha lang siya ng basag na baso at sinugat niya yung sarili niya, no? Ang dami. At alam nyo, for many years, pinagbawalan siya magmisa. Bakit? Ang tingin ng iba sa kanya, fake. Fake lamang. Pero hindi siya sumuko. Sumunod siya kung ano man ang iniutos sa kanya. And the mercy of God brought justice to his life. Nung si Pope Pius XI na ang Santo Papa, tinanggal yung reprimand kay Padre Pio na bawal na siyang magmisa. At doon mas lalong nakilala na totoong-totoo yung stigmata na natanggap niya. Hawig na hawig talaga yung stigmata niya sa mga sugat ni Lord. Pagka mahirap ang buhay dito sa seminaryo, pag minsan iniisip ko pong sugatan yung kamay ko baka magdagsaan ang mga tao dito, no? Dear friends, hindi siya tumigil sa pagpapakumpisal. Kasi ang gusto niya, ibigay at ipaabot ang awa ng Diyos sa mga tao. At alam niyo anong sikreto niya? Bakit maraming nangungumpisal sa kanya? Ang sikreto daw niya ay maikli siyang magpakumpisal at very sweet siyang magpakumpisal. At nung nabasa ko yun, nag-resolve po ako na gagayahin ko siya. Na maikli din magpakumpisal at maging sweet sa mga taong nangungumpisal. Kaya pag nakita niyo akong nakaupo sa kumpisal, pila na kayo, no? Kasi sabi niya, ang kumpisal is not about our sins. Confession is about embracing and receiving the mercy of God. Yung iba, sabi nila sa sarili nila, ba't ako mangungumpisal? Wala pa man ako maraming kasalanan. Alam nyo, nung sagot ni Padre Pio, sabi niya, even a locked room, kahit gaano mo isarado ang kwarto, sabi niya, meron at meron ka pa ring mawawalis na alikabok. Kahit gaano kasaradong isang kwarto, meron at meron ka pa ring mapupunas na alikabok. Kaya sabi niya, never say kung may available naman na pare, na wala pa naman akong kasalanan. Go for confession because you will receive and be embraced by the mercy of God. Ang daming nangumpisal kay Padre Pio na kapag nangumpisal sila, dun nila natatanggap yung milagro na hinahanap nila. Minsan may isang bata nangumpisal, kuba po siya. No, nakuba na siya dahil dun sa sakit niya. At after ng kumpisal, go, sabi lang ni Padre Pio, go and sin no more. Pagkatapik niya dun sa likod, dumiretso yung likod.
Ba't kayo natawa? Seryoso na ako. Totoo pong nangyari sa mga nabasa ko na dumiretso talaga yung kanyang likod. At meron namang iba, may mga cancer, at dahil nangumpisal sa kanya, gumagaling sila sa kanilang mga sakitin. At ang pinakamatinding natanggap ko na balita at kwento kay Padre Pio ay nung bishop pa lang, si Pope John Paul II sa Poland, may isang nasa parokya niya ang may cancer. Ang ginawa niya, sumulat lang siya kay Padre Pio. At sabi niya, Padre Pio, kindly pray for the healing of this woman na napaka-active sa simbahan namin. Lo and behold, gumaling sa cancer yung babae. Kaya no wonder, ang Santo Papa na magka-canonize kay Padre Pio ay si Pope John Paul II. Kaya makikita mo sa buong buhay ni Padre Pio, the mercy of God is at work. As we continue our Mass, dear kabataan, dear friends, dear kabataan at dear hindi na kabataan, lampas na sa kabataan, please allow and believe that the mercy of God is upon us. Kaya the disposition that we should have in life is pray, hope, and do not worry, because God's mercy is at work, is in control.